bawat panalangin nyo sa aming simbahan. Amen? Mark chapter 14. Ang panalangin ko po mula nung ako'y sinabihan ni Pastor ay maging pagpapala. Pero nung kami dumating at nakapiling po namin kayo sa ilang sandali ay kami po yung pinagpala po ninyo ngayon. Amen? Yung awit mo, Brad, to tell you honestly, naiyak ko kanina. Ang biyaya talaga ng Diyos. Amen? Alright, so maraming pag-iyak, pero salamat sa Diyos, hindi niya tayo pinapabayaan. Mark chapter 4, after 2 days was the feast of the Passover and of unleavened bread. And the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft and put him to death. But they said, not on the feast day, lest there be an uproar of the people. And being in Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious, and she brake the box and poured it on his head. And there were some that had indignation with him themselves and said, why was this waste? Again, when the woman break that precious ointment, meron among their group, alright, na nagsabi, ano yung ginawa mong pagsasayang? Alright? At mamaya, I hope mabigyan po natin ng konting din yan. Verse 5, for it might have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor. And they murmured against her. And Jesus said, let her alone. Why trouble ye her? She hath wrought a good work on me, for ye have the poor with you always, and whensoever ye will, ye may do them good, but me ye have not always. She hath done what she could. Amen? She hath done what she could. I hope tayo rin po, gawin po natin yung dapat natin gagawin. Amen? She is come aforehand to anoint my body to the burying. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of her, a memorial of her. Amen? Tayo po'y lumapit sa Diyos. O aming Panginoon, batid niyo po ang aking kakayanan. Lord, dito pong lingkod ay gamitin niyo po ng lubos, Panginoon. Dito niyo po ako tinawag, and I'm willing, Panginoon, to be your instrument para daluyan ng iyong pagpapala mula sa iyong salita. O aming Diyos, kailangan po namin kayo. O banal na Espiritu, kayo po ang kumausap una sa akin, Panginoon. Help me to speak your word. And I pray, Lord, na ikaw pong kumilos sa puso ng bawat isa na naririto. Nawa, Panginoon, hindi kami lalabas sa simbahang ito, sa room na ito, Panginoon, na hindi namin dala-dala, hindi namin naunawaan ang iyong salita. O aming Panginoon, mahabag ka po sa amin. Turuan niyo po kami ngayon umaga, Panginoon. Nawa yung mga matitigas po namin puso ay gawin niyo pong malambot. Ma-absorb po namin, Panginoon, yung beauty ng iyong salita, Panginoon. O Diyos na banal, minsan pa kami inyong samahan. Lugdan in Jesus' name. Amen at amen. Alright, you may now be seated. Ang title po ng mensahe natin ay AI. Ang short AI. Alright, AI. Let me begin with this simple question. Have you tried to commit yourself into something? Nasubukan nyo na po ba na mag-commit personally dun sa isang bagay? Kahit hindi sa simbahan o hindi sa Panginoon. I do believe, mga kapatid, na-try nyo na po yun. Amen? Na-try nyo nang mag-commit na isang bagay. Alright? Now, diba pag nag-commit tayo, alam natin na importante itong ma-fulfill. Amen? Whether yan ay hindi sa Diyos o sa Diyos. Dahil ikinumit natin yung ating sarili, sisikapin nating i-fulfill yung commitment na yon. Amen? Now, alam niyo po mga kapatid, kung ganun yung mindset natin when it comes sa secular,
mas maganda, di ba, yung mindset na yon ay ilagay natin sa Diyos. Amen? Amen po? I know mga kapatid, last time nandito po ang yung lingkod sa mission conference po ninyo. Nagkaroon kayo ng commitment. And iba-ibang commitment mga kapatid, mga minamahal. So, hindi lang naman yun yung commitment nyo tama? So, nasambit ko lang yun kasi nandito ako nung mission conference po ninyo. Alright? Now, in that case mga kapatid, yung commitment natin is necessary to fulfill. Amen? Amen po ba yun? Alright. Nag-agree po ba kayong lahat doon? Amen? Ngayon, ang sabi ng Bible sa Ecclesiastes 5:4, when thou vowest a vow unto God, now, ito, para sa Panginoon na po ito. When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it. For He hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Amen? Amen po? Amen. Alright. Sabi ng Psalms 76:11, vow and pay. Sa verse 4 po ng Ecclesiastes mga kapatid, sabi, it is better not to vow. Sabi ng Bible. Amen? Kung hindi naman natin kayang itong i-fulfill. Amen? Pero syempre, dun sa idea, ba't tayo matatakot kung meron tayong malaking Diyos? Amen? Amen po? Alright. Ngayon, kaya ang sabi dito, ito yung pangbalanse. Amen? Kasi sinabi dun sa verse 5, di lang natin binasa. Alright. Pero ito yung sinabi sa Psalm 76:11, vow and pay. Amen? Ang ganda ano? Talagang ang Diyos, kapag nagsabi, pag nag-vow ka, pag nag-commit ka, pag nagbigay ka ng oath, mga kapatid, you must pay. Ang sabi ng Bible. Vow and pay unto the Lord your God. Amen? Yun po yung sabi ng Bible. Alright? Now, what you already committed to God must be paid. Kailangan dapat yan ay ma-fulfill. Ikaw mismo mga kapatid. Amen? Now, my personal commitment sa Panginoon, let me tell you this. Ito po, sabi nga ni Sir Mike kanina, yung transition po ng aking spiritual life ay biyaya ng Diyos napakabilis. April 4, 2009, tumanggap ako kay Kristo Jesus. Sunday, nagkaroon ng Sunday school, nagturo si Pastor Gideon about sa baptism at andun din po ako pero wala ako dun sa group na tinuturuan. Pero naririnig ko mga kapatid. And then April 10, nagkaroon sila ng baptism sa Subic at blessing mga kapatid. God used other people mga kapatid para wala akong maging excuse. Alright? And then I got baptized April 4, 2010. Nagkaroon ng camp. During din yun, yung summer din yun mga kapatid sa Baguio. At doon mga kapatid, hindi ko alam, tinatawag pala ako ng Diyos. Pag uwi ko sa bahay, sa church, sa bahay nila Pastor Gideon, tapos nag-testimony ako sa church na found out nila may panawagan ito. Sabi nila sa akin, try mo munang pumasok sa Bible school habang wala ka pang trabaho na di ka pa natatanggap. So I tried it mga kapatid at dun ko na-confirm, tinatawag ako ng Diyos. So ibig sabihin, after kong tumanggap, binaptize, pumasok ako agad sa Bible school mga kapatid. After ko sa Bible school, after 2 years ko sa loyalty service sa church, nag-start na ako ng gawain mga kapatid, mga minamahal ng Panginoon. Amen? So ganun naging mabilis. Pero ang Diyos mabiyaya. Amen? Amen po. Hindi kailangan maging matagal ka muna sa simbahan para magamit ng Diyos. Amen? Amen po. Ganun ang Diyos mga kapatid. Now, ito yung my personal commitment sa Panginoon. Lord, nung na-assure ko, tinawag niya ako sa gawain niya, take me home, Lord, kapag nawala ako sa gawain mo. Now, of course, hindi po madaling commitment yon sa Panginoon kasi life is in the floor. Sabi nga ang mga kapatid, di ba? Yung buhay mo nandun na. Alright? Ang Diyos hindi nagbibiro yan. Amen? Amen po. At during that day, mga kapatid, hindi emosyonal ang nangibabaw sa akin. I know kung ano yung sinabi ko noon at until now, I know it, mga kapatid. Na kapag ako lumayo sa gawain, mga kapatid, mga minamahal, kukunin ako ng Panginoon. So yun yung personal commitment ko sa Diyos. Kapag personally, nag-decide akong lumayo sa Diyos, mga kapatid, tumakbo ako sa Kanya, kunin niya na lang yung buhay ko. Kasi alam ko, mas profitable pa yun kaysa mamuhay ako sa pagkakasala. So yun yung personal commitment ko sa Panginoon. And I know every one of you, mga kapatid, meron kanya-kanya tayong commitment sa Diyos. Amen? Amen po? Amen. Sabi ng Bible, vow and pay. Amen?
Alright, balik tayo dito mga kapatid, ano? Ngayon, sa bawat isa na nasa atin, gusto ko pong gamitin itong kwento ng babae, alright, sa verse 3, yung woman na merong daladalang alabaster box, alright, at inanoint sa head ng ating Panginoon to boost our confidence, to fulfill our commitment sa Diyos. Amen? Amen po? Now, alright, so dito na po tayo, mag-aaral na po tayo. Today's generation mga kapatid, yung AI na tinatawag ay kasama na sa buhay. Aware po ba kayo sa AI? Alright, ano po? Blessing. Amen? Now, tingnan niyo po ito Kung aware tayo dyan sa AI na tinatawag niyan, alam niyo ba na napaka-useful niyan sa ating buhay? Hindi na manual, hindi na taong gumaganap. Amen? Amen po? Meron nang gumaganap para po sa atin. Alright, let's say for example, yung maps o yung tinatawag na navigation, hindi naman manual yan. Pag tinype mo, ikaw, manual ka siyempre, magta-type ka dyan. Pero yung mag-ooperate po nun mga kapatid, AI na, hindi na manual, hindi na tao. Alright, automatically mga kapatid, si AI ang gaganap para i-reroute ka niya dun sa mapa na pinin mo mga kapatid. Okay? Yung facial detection o recognition, di ba? AI na rin ang gumaganap dyan. Alright, yung text editor. O, di ba, minsan napapansin nyo sa ano nyo kapag naka-auto, di ba? Oo, spell. Pag di ba, nauna nyo yun, mga kapatid? Napapansin nyo ba yun sa mga cellphone po ninyo? Alright, so, hindi yan tao ang gumagawa. May tao sa cellphone natin. May tao sa computer. Hindi po, AI na po ang gumagawa niyan. Amen? Alright. Yung search and recommendation, di ba? Hindi na rin tao yan, mga kapatid. What I mean, mga kapatid, yung chatbots, digital assistant, social media, e-payment, gumaganap mo niyan, mga kapatid, ay AI. Alright? At napakalaking gamit yan sa ating buhay. Nagiging madali para sa atin. Amen? Amen po? Ngayon mga kapatid, if you ask me, Pastor, anong kinalaman ng AI sa pag-aaralan natin? The truth is, wala. Pastor, ba't mo sinabi? Ito yung gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. Ang title natin, AI. Alright. Ngayon, napaka-vivid na sa atin yung abbreviation na yan, AI. Amen? Now, let me use that abbreviation para i-remind tayo dito sa preaching na ito. Alright? Amen? Amen po? Ngayon, tingnan niyo po Una, bakit ba importante, alright, or necessary to fulfill our commitment sa Panginoon? Kahit anong commitment yan sa Lord, mga kapatid. Sinabi na ng Bible, bow and pay. Amen? When thou bowest, kailangan mong i-pay yan, mga kapatid, i-fulfill. Tama, yun yung sabi ng Bible. Ngayon, let me share with you, mga kapatid, 3 things. It is important because of the AI. It is important to fulfill our commitment because of the AI na tinatawag. Alright, number 1 is to amplify our Emmanuel. The AI na number 1 po natin is to amplify our Emmanuel. Amen? Who is our Emmanuel, mga kapatid? Si Jesus Christ. Yung ating Panginoon, mga minamahal. Amen? So, first AI natin, mga kapatid, is to amplify our Emmanuel. Amen? Every time na pinufulfill natin yung commitment natin sa Diyos, mga kapatid, na-amplify, nag-glorify, na-itataas, napapapurihan, na-worship natin, mga kapatid, yung ating Diyos. Amen? Amen po? Kaya importante, mga kapatid, na nagagawa natin, na fulfill natin ang ating mga commitments sa Panginoon. Everything we accomplish, tingnan niyo po ito if God receive not the glory, it's not worth it all. Amen? Tama, marami kang na-accomplish. Listen to this sa mga young people natin, mga kapatid. Marami ka man accomplishment na nagawa. Marami ka man nagawa sa mga businessman, sa lahat po ng mga nagtatrabaho. Marahil nagagamit ka ng matindi, mga kapatid, dun sa job o dun sa business na yon, mga kapatid, o dun sa school. Listen to this. Kapag hindi ang Diyos na itaas, wala din. Amen? Amen po? Everything is useless
worthless. No matter how big or small the work, mga kapatid, but if God gets the glory, then it's worth working. Amen? Alam niyo ba yung mga kapatid, yung nagpagod ka, nagpawis ka, alam ko yung hirap nyo during your mission conference, yung mga preparation nyo sa bawat Sunday na ginagawa po niya, alam ko yung effort ng mga kapatid na gumagawa sa Lord, mga kapatid. Amen? Hindi madali yan. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, yung alam mong naitaas mo ang Diyos, worth it yung ginawa mong pagpapagali. Amen? Kaya nga sabi ng awit, even the Bible sa 1 Corinthians 15:58, your labor is not in vain. Amen? When God received the glory, I hope you makuha po ninyo ito. When God received the glory, each move is acted with certainty. When God received the glory, each move is acted with certainty. Ako po sino dito yung naglalaro ng chess? Ayun, si Sir Mike. Wala na po. Oh, dama. Oh, pwede rin dama. Alam niyo ba mga kapatid na sa larong ganyan, every move is important. Because every wrong move will lead you to defeat. Maling move mo dyan mga kapatid, talo ka. Kaya nga yung iba, bakit? Oh, ba't nagpapakain to? Ba't nagpapakain to? We thought na parang mali mga kapatid yung ginagawa niyang move. Pero yun yung way niya para itrap ka niya. Amen? Hindi maling move yun mga kapatid. Nakuha po natin? So ibig sabihin mga kapatid, sometimes people think na mali yung move natin. Pero when God gets the glory mga kapatid, that's the right move na ginawa po natin mga kapatid. Doon sa istorya po natin mga minamahal, ang sabi ng verse 3, and being Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman, merong babae mga kapatid, na merong daladalang alabaster box of ointment of spikenard, very precious, napaka-precious po nito. At ang ginawa niya dun sa precious ointment na yung mga kapatid, he break the box. Amen? He break the box, and ang sabi, and poured it on his head, on Jesus' head. Amen? Inoffer niya ito sa Panginoon mga kapatid, mga minamahal. Now, tingnan niyo po ito. What she did is this. Yung precious ointment, he break that and poured it on Jesus' head. Now, what do you think? When she break that precious ointment for Jesus, was she acted with certainty? Parang mali yung move niya. Bakit niya binasag? Di ba? Pansinin niyo po mga kapatid, pag tinignan niyo yung istorya, tingnan niyo merong isang babae habang nandun sa table si Jesus Christ mga kapatid, merong babae na pumunta, binasag niya yung box mga kapatid na napaka-precious yung ointment, and he poured it into Jesus' head. Amen? Now, kapag tinignan natin yung istorya, bakit niya binasag? Parang mali yung move niya. Di ba? Yung pasok niya, tama. Pero parang mali yung ginawa niya. Kaya papansinin niyo mga kapatid, sa susunod na talata, ang sabi ng Bible, and there were some that had indignation within themselves and said, why was this waste of ointment made? Ang sabi nung kasama ng Panginoong Yesus, bakit sinayang? 'Di ba? They thought mga kapatid, yung ginawa nitong woman na ito, na pagbasag dun sa precious ointment, ay pagsasayang. Nakuha po ninyo? Now, different people has different comment or opinion. Amen? Maging careful kayo. Alright? Sapagkat magkakaiba ng opinion. There were some na hindi agree sa ginagawa ng babae kay Jesus Christ. Katulad nun sa verse 4. Now, tingnan niyo po ito. May mga commitment tayo, but there are people, mga kapatid, na hindi agree na i-fulfill mo yung commitment mo sa Panginoon. Amen? Let's say, for example, ang commitment mo is to serve the Lord. Ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. But some people, mga kapatid, sasabihin nila, ba't mo ibibigay yung buhay mo? 'Di ba? Bakit gawin mo yung gusto mo, pumasok ka dun sa profesyon na gusto mo, yung kurso kuhanin mo, at punta ka lang sa church. Maglingkod ka lang. Wala namang problema, di ba? So, ibig sabihin, different people, maybe, marami ding iba-ibang opinion. Amen? Maging careful tayo sa papakinggan nating opinion. Amen? Let's say, for example, sa giving naman, mga kapatid, marami kayong kinumit sa Panginoon, at parang pagsasayang yata kapag binigay mo yung ng buo.
Pwede mo namang gastusin sa iba yan, itulong sa iba. Ba't mo lang dyan ilalagay sa mission na yan? Ba't mo lang ilalagay dyan? Ba't ilalagay mo sa pangbata? Ba't mo ilalagay sa ganyan? Nagkukumit tayo. Maraming mga tao magsasabi, bakit dyan? Di ba? So, ibig sabihin, yung commitment mo, sometimes may mga taong hindi agree dun sa ginagawa mo. Amen? Amen po? Now, alam niyo ba, it's up to us kung ano yung magiging desisyon natin. Marahil hindi sila agree, mga kapatid, mga minamahal. But listen to this. You must know, amen, kung ano yung dapat mong gawin. Amen? Kung tinawag ka ng Diyos, mga kapatid, mga minamahal, kahit maraming opinion na naririnig ka, you must follow Jesus. Naalala nyo sila Pedro, yung mga disciple, ang sabi, di ba pinagbawalan ko na kayo mag-preach dito sa pangalan ni Kristo Jesus? Ano yung sabi nitong mga disciple? We ought to obey God rather than men. Amen? Di bali nang mapahamak sila, at least masunod nila ang ating Panginoon, mga kapatid. Now listen to this. Ang sabi ng Bible, kapag tayo nag-commit, kapag tayo nagbigay ng vow sa Panginoon, you must pay for it. Amen? Marami mang side comment ang iba. Maybe sa pamilya mo, o maybe sa husband o sa wife, o kung saan pa man, mga kapatid, hindi sila agree na i-fulfill mo yung commitment na yan. You must fulfill it. Amen? Because every move, kapag ang Diyos nakuha niya yung glory, it is acted with certainty. May kasiguraduhan. Amen? Yung sigurado ka bawat action, mga kapatid, mga minamahal. Amen? Now, huwag po nating isipin. Because some people, ang sasabihin nila, it's wasting. It's a waste. Pagsasayang. Amen? Now, be wise, church. Maging wise po tayo, mga kapatid. That is only their own opinion. Your commitment to God is not based upon their opinion. Now, tingnan niyo po nung nag-commit ka ba sa Diyos, tinanong mo yung opinion nila? Hindi, di ba? They are outside. Tama? Nung nag-commit ka na, mga kapatid, tapos dumating yung kanilang opinion. Tama? Bakit ka makikinig? Nag-decide ka in the first place nga Tama? So, ibig sabihin, mga kapatid, nung pinakinggan mo ang Diyos, yung tinig niya, yung boses niya, mga kapatid, at nag-commit ka para sa Panginoon, mga kapatid, tanging sa Diyos lang yung boses na narinig mo, mga kapatid. Amen? Ibig sabihin, when it comes sa pagpupulfill ng commitment na yon, pakinggan din natin yung tinig ng Diyos. Amen? Ano yung sabi ng Bible, mga kapatid? Kapag meron tayong vow, make it sure to pay for it. Amen? Yung sabi ng Diyos sa atin Tama po ba? Amen. So, ibig sabihin, kapatid, your action is more important to God. Amen? Than sa opinion na sinasabi niya. Now, His acknowledgement, mga kapatid, mga minamahal, should be more important to you. Amen? Amen po? Ang nakakalungkot, mga kapatid, mas gusto pa natin yung acknowledgement ng iba na nagsasalita kaysa yung acknowledgement na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Now, yung babae, mga kapatid, narinig niya yung sinabi ng disciple. Amen? Parang pag narinig mo yun, manghihina ka nga talaga. Talaga bang mga follower ito ni Jesus? Ako nga gumagawa, bago lang ako Kako-convert ko lang Kakikita ko lang ng goodness at himala ng ating Panginoon. Tapos may gagawin akong something para sa Kanya. Tapos nung may ginawa na ako, ganyan pa yung maririnig. Parang it's something na parang maghihila sa Kanya pababa. Pero hindi siya nagpatinag, mga kapatid. Amen? Yun yung pinakamaganda sa lahat, mga minamahal. Kapag tiyak mo yung ginagawa mo na para sa Panginoon, and when God gets the glory, mga kapatid, your move, each move is acted with certainty. Amen? Sigurado ka, mga kapatid, walang sablay dyan. Amen? Amen po? Amen po? Kaya yung pagpupulfill po ninyo ng commitment nyo para sa Panginoon, walang sablay dyan. Amen? Walang sablay dyan, mga kapatid. When God gets the glory, each move is acted with certainty. Letter B, when God received the glory, each motive is done with clarity. Ito, tingnan po natin Sa Mark chapter 14:4, tingnan natin yung motive nitong both side Pero tingnan muna natin yung nagbigay ng opinion. Ang sabi, and there were some, amen, that had indignation within themselves and said, why was this waste of the ointment made?
In verse 14, for it might have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor. And they murmured against her. Now, tandaan po natin even if your motive is good, if God will not get the glory, hindi clear yung motive na yan. Yung ibenta, yung precious ointment, it's a good idea. Tapos, sinamahan pa niya na ibigay sa mga mahihirap. Amen? Kapag tiningnan mo mga kapatid, dun sa glance na pagkakasaad, maganda yung motibo nito. Amen? Hindi nga naman nasayang. Amen? Tama po ba? Amen. Nakukuha po ninyo? Ngayon tingnan po natin kung tama yung motive niya. Kapag hindi nakuha ng Diyos ang glory, hindi clear yung motive na yun. Amen? Maganda man pakinggan. Amen? Maybe mga kapatid, it may sound cool sa mga young people. Alright? Or it seems it's good. Napakaganda niyan. Pero kapag hindi na itaas ang Panginoon, mga kapatid, mga minamahal, you've done it for your own good. Ginawa mo yun para sa iyong sarili. And that is being selfish. Amen? Yung ginawa mong maganda sa harapan ng mga tao, pero pansarili mo palang kapakanan. Amen? Yung nandun sa motibong tunay. Amen? It sound good, mga kapatid, sa harapan ng iba. Alright? Pag pinakinggan mo, maganda nga naman yun Pero alam niyo mga kapatid, pang sarili pala yung lumalabas dito mga kapatid. Amen? Ibig sabihin, ganito yan. Alright? When the woman break the box, tingnan naman natin si woman and poured it on Jesus' head, her motive is not to have a good testimony. Now, don't get me wrong. Maganda magkaroon tayo ng good testimony. Amen? Tingnan nyo Makuha nyo sana po ito. When the woman break the box and poured it on Jesus' head, her motive is not to have a good testimony or making a good image. Hindi yun yung ganyang gusto, mga kapatid. Amen? Hindi yung kanyang motive, mga kapatid. But he did that, mga kapatid, to honor, to worship, and to thank the Lord Jesus. Amen? If you will pay your vows, alright, to Jesus, make it sure, mga kapatid, that your motive is very clear. Amen? To give glory sa ating Panginoon. Amen? Yung pagpupulfill ni Pastor Julius, mga kapatid, hindi para sabihin ko sa inyo, mga kapatid, para maging maganda yung image ko sa kanya. Ay, si Pastor Julius, nagpapatuloy yan. Ay, si Pastor Julius, hindi po ganun, mga kapatid. Amen? Gusto kong i-fulfill yung aking commitment, personal commitment ko sa Panginoon, mga kapatid, na ang Diyos ang tinataas. Amen? Ibig sabihin, ganito po yung gusto kong ipunto sa inyong lahat. Kapag gusto natin i-fulfill o pinufulfill natin yung commitment natin sa Panginoon, mga kapatid, anumang side yan, mga minamahal na commitment, listen to this. Hindi ka nagpapakita para ipakita sa iba that you have a good image. Hindi. Itong men na ito, alam mo ba? Nung pala, mga kapatid, sa mga mata ng mga karamihan, ganun yung nakikita. Pero in your side, alright, kung bakit mo pala binibigay yung commitment mo, magpupulfill ko tong commitment ko, lahat ibibigay ko ito para pag nakita ng mga treasurer, para pag nakita nila Sir Mike, ni Pastor Mike, sorry pag nababanggit kong Sir Mike, I hope di kayo ma-open. Alright, para pag nakita nila, sabihin nila, ito, giver to. Ito talagang pag nag-commit, binibigay nila. It sounds good, amen? Pero I hope hindi ganun yung maging mindset po natin, mga kapatid, amen? Make it sure na clear yung motibo natin when it comes in fulfilling our commitment, mga kapatid. Nonsense yun na fulfill if God is not get the glory, amen? Kaya pinaka-the best sa lahat, mga kapatid, clear natin yung ating mga puso. Amen? Tama, sinabi ng Bible, let us pay our vow. Let us fulfill our commitment. Pero make it sure, mga kapatid, God gets the glory. Amen po? Because of the AI. Why is it important to fulfill your commitment? Because of the AI. To amplify our Emmanuel. Amen? Alam niyo, nakakatuwa, yung kanina sabi ng pastor nyo dito, yung ginagawa ninyo na itataas ang Diyos. Di ba, every time na aawit tayo,
Walang ibang tinataas kundi ang Diyos. Amen? Di ba yun yung design ng church. Amen? Kung bakit tayo nandito mga kapatid, is to amplify our Emmanuel, to amplify our God. Amen? Para i-worship siya mga kapatid. So ibig sabihin, yung mga damit na mayroon tayong kasuotan, maganda na nagsusuot tayo ng maganda mga kapatid. Pero kung ang desire mo mga kapatid is to show kung ano yung yaman na meron ka, kung ano yung ganda ng iyong mukha mga kapatid, parang merong mali. Amen? Pero kung nagbibihis ka ng maganda, kasi alam mo, you should wear the best for Jesus, then God gets the glory. Amen? At yun yung pinakatamang gawin po natin mga kapatid. When God gets the glory, your motive is done with clarity. Di ba? Clear na clear. Mapa-inside na hindi natin nakikita, na ang Diyos lang nakakita, clear pa din because God gets the glory. Amen? Alright. AI. Amen? AI. Sabi nyo nga AI? Alright, so I hope you get the first point. Amen? Amplify our Emmanuel. Pangalawa mga kapatid, to accomplish our instruction. Pangalawang AI po natin mga kapatid. Amen? Andiyan pa po ba kayo? Alright. To, accomplish, alright, God's instruction. Tingnan po natin ano yung instruction ng Diyos sa atin mga kapatid? Kapag tayo nagbigay ng commitment, nagbigay ng vow sa Diyos, fulfill it. Sabi, yun yung direct instruction ng ating Panginoon. So, hindi mahirap. Amen? Alam natin yung ating gagawin. You must pay kung ano yung commitment mo sa Diyos. Amen? Amen po? Balik tayo dun sa text natin. Mark 14:6, and Jesus said, let her alone. Di ba merong opinion yung ibang mga tao na nandoon. Alright? Ang sabi niya, ay, ba't sinira? Pagsasayang yan. Alright? Ano yung sabi ni Jesus Christ? Ito, verse 6. And Jesus said, let her alone. Why trouble ye her? Amen? She hath wrought a good work on me. Wow! Ang ganda nito mga kapatid. Amen? Maraming magpapahinto sa iyo, maraming maghihinder sa iyo not to fulfill your commitment. Pero ang Diyos, ang gusto niya, i-fulfill mo yan. Amen? Amen po? Ang instruction niya sa mga naghihinder na yun, mga kapatid, why, let her alone. Why trouble you her? She hath wrought a good work on me. Ang sabi ng verse 7, for ye have the poor with you always, and whensoever ye will, ye may do them good. But me, ye have not always. In verse 8, she hath done what she could. I love this praise mga kapatid. She hath done what she could. She is come aforehand to anoint my body to the burying. Now, balik tayo dito. She hath done what she could. Ang sabi ng Bible. Alam niyo ba yung sinabi sa Song of Solomon? Tingnan niyo yung Song of Solomon 1:12. While the king seated at his table, my spikenard sendeth forth the smell thereof. Sabi, while the king seated at his table, di ba, during that time si Kristo Jesus nandun sa pagkainan, sa table, amen? Tapos merong woman na may daladalang alabaster box, amen, na napaka-precious. Tingnan nyo sabi ng Solomon, while the king seated, yun yung storya ng kay Jesus Christ habang siya'y nakaupo, amen? Ang sabi, at his table, my spikenard sendeth forth the smell thereof. What the woman did, mga kapatid, is the fulfillment of Song of Solomon. Amen po? Ngayon, balik tayo dito. Remember, you should accomplish His instruction. Amen? Kailangan natin i-accomplish yung instruction na yon, mga kapatid. Okay? To do that, you must feel the work. You must feel the work. Amen? You must feel the work. Alam niyo mga kapatid, hindi ma-accomplish yung commitment natin hanggang hindi mo pinifeel yung work na yun. Amen? Amen po? Ang trending ngayon mga kapatid sa church, kapag usapang commitment, hanggang papel, hanggang umpisa, hanggang gitna, hanggang malapit sa dulo. Ay, bakit kaya nagiging trending yung ganun? Ano po? Pero dapat hindi naman yun yung ganun eh. Amen? Amen po?
Now, let me encourage you mga kapatid. Ano po? Kapag tayo, alam natin, yung commitment na yan is necessary to fulfill kasi para sa Diyos yan mga kapatid, mga minamahal, then you should feel the work. Amen? Alright? During our anniversary, let me share something. A real story mga kapatid. Sa church namin, nagmi-meeting kami. Hindi pa kasi ako aware sa grace giving. Alright. Naging ano lang po ako dyan nung narinig ko kay Pastor Kunanan. Narinig ko dito no mission conference. Tapos nag-grace giving po pala kayo dito. So pinagpipray ko yun. Pinag-aaralan ko. Alright. Sabi ko nga kay Pastor Kunanan before nung in-invite niya ako sa kanyang mission conference, nabanggit niya rin na meron silang grace giving na conference. Pastor, pwede po ba akong mag-sit in doon? I just want to learn. Alright. Yun nga lang, hindi niya naalala. Hindi ko rin alam kung kailan yung date eh. Alright, pero gagawa ang Diyos ng paraan. Amen? Alright, maganda yung marinig ko rin yun sa nagpa-practice na. Amen? Okay po, yun po yun. Ano po? Ngayon, ito na. Sa church po naman natin, sa Punturin, sa biyaya ng Diyos, ang ginagawa namin, ahead, nagmi-meeting na kami, nagpapa-commitment po ako para sa anniversary. Okay, nag-raise po ako. Sabi ko, church, magre-raise tayong gantong amount. Okay, so any one of you, wala pong sapilitan, any amount, kung paano kayo kinikilos ng Diyos. Alright? Di nag-commit. Blessing po mga kapatid, mga minamahal, na-reach namin at sumobra pa yung di ba, nakakatuwa, na-reach namin, sumobra pa. Di ba bilang pastor, hindi kami, kumbaga, yung sa budgeting, may sosobra pa. Pwede pa kaming magbigay para ma-extend namin yung biyaya ng Diyos sa ibang mga tao. Alright? So, di ba, nakakatuwa. Ano po? Ito na, paalala si pastor ng paalala, hanggang dumating mga kapatid. Ang nakakalungkot, ito na. Dumating na si anniversary. Alam nyo bang wala pang half? Bukod sa amin mga kapatid, of course, sa amin ni Mrs. Wala pang half yung pumasok. But of course, mabait ang Diyos. Hindi niya papabayaan yung kanyang gawain. Amen? Amen po. God used other people to fill in. Amen? But ayaw kong i-derive yung idea sa inyo ganon mga kapatid. Amen? Yes, God will use somebody mga kapatid to fill in the gap. Amen? Pero hindi tama mga kapatid na tayong mga nag-commit sa Panginoon, hahayaan at papabayaan natin yung dapat tayo mag-work to fill in. Amen? Amen po? So we must work for Jesus and fill that gap mga kapatid. Kasi yun yung commitment natin sa Panginoon eh. Amen? Amen po? We must work hard para sa bagay po na yun mga kapatid, mga minamahal. Kaya here's my point mga kapatid. Yes, God will use somebody mga kapatid to fill in, but that is your vow. That is your commitment mga kapatid sa Diyos. It is your personal commitment sa Panginoon. So you must fill the work and fulfill it. Ang instruction ng Diyos, vow and pay unto the Lord your God. Let all that be round about Him bring presents unto Him that ought to be feared. Ang sabi ng Ecclesiastes 5:4, when thou vowest a vow unto God, defer not to pay it, for He hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Amen? Pay. Amen? We must fulfill our vow. Amen? Huwag niyong hayaan na yung iba ang mag-fill in ng vow po ninyo mga kapatid, mga minamahal. Alam niyo mga kapatid, iniisip ko kanina, nung sinulat natin yung commitment na yon, nung sinaad natin yung commitment na yon mga kapatid, it is written not by ink but by faith. Amen po? Amen? Kasi yun yung pagkausap sa ng Diyos eh. Amen? Tama po ba? So ibig sabihin, it is written by faith and not just by ink. Amen? Amen po? Now, nakakalungkot ngayon mga kapatid. They have their commitment para sa Panginoon, but it is written by the ink. Kaya pag dumating yung trials, dumating yung pagsubok, dumating yung pangangailangan, dumating yung ubang opportunity, dumating kung ano pa man mga kapatid, wala na si vow, wala na si commitment mga kapatid. Nakuha po natin?
Sa tingin niyo ba hindi magpapala ang Diyos? Tama yung people, parang ang idea, pastor, wala pa naman akong income na personally na binibigyan pa lang ako. Di ba parang ganun yung idea, mga kapatid, mga minamahal. Now, di ba nung nagsulat ka, mga kapatid, amen, it is written by faith. Amen po? By faith, ipoprovide ng Diyos yan. Amen? By faith, ang Diyos gagamit ng ibang bagay para i-provide yung bagay po na yan, mga kapatid. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, ang instruction ng ating Panginoon sa atin, we must fill the work, mga kapatid, to fulfill yung commitment na mayroon tayo sa Panginoon. Huwag mong hayaan yung iba na mag-fulfill nun. Amen? Amen po? Amen po? You must fill that work. Amen? Pangalawa, mga kapatid, letter B, not just to fill the work o fill the work, mga kapatid. Pangalawa, fulfill the will o fulfill His will. O tingnan niyo po ano yung sabi ng Diyos sa mga naghahadlang? Let her alone. Pabayaan niyo siya. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, she hath wrought a good work on me. So ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, ang kalooban ng Diyos, gawin natin mula sa ating kaibuturan ng puso yung pagpufulfill ng mga commitment po natin. Amen? Meron mang pahirap, mga kapatid. Meron mang mga pagsubok na parang susubukin ka, ibibigay ko ba o hindi? Kasi magagamit ko sa ibang bagay. Pero alam niyo, mga kapatid, nalulugod ang Diyos kapag inuuna mo siya. Amen po? Yung kapag nag-i-strive ka to fulfill yung commitment mo para ma-accomplish yung instruction niya, God gets the glory, mga kapatid. Amen? Amen po? Hindi magkukulang ang Diyos. Naalala ko yung pangako ng Diyos. Yan yung pangako ng Diyos. Yung church, nagbigay kay Apostle Paul sa Philippian church. Alright? Now, sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, but my God shall supply all your needs. Ang recipient si Paul. Pero ang sabi niya, ang magbabalik sa inyo nito, si God na pinaglilingkuran niya. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, saludo po ako sa inyo. Thank you so much sa support po ninyo, pinansyal at panalangin. Hindi ko magbabalik yan, pinansyal sa inyo, mga kapatid. Pero ang Diyos ang magpapala sa inyo. Amen? Amen? Kailangan tama lang yung motibo natin, mga kapatid. Amen? Pero hindi pa tayo tapos. Amen po? Alright, unang AI po natin, mga kapatid, kung naalala po ninyo, amplify our Emmanuel. Amen? Pangalawang AI, accomplish. Okay, God's instruction. Pangatlo, mga kapatid, ito po, to abolish our independency. Amen? To abolish. Alam niyo, mga kapatid, ang nakakalungkot sa mga Baptist Church, napaka-independent sobra. Magandang independent, mga kapatid, pero pag sinobrahan, mga kapatid, hindi na maganda. Amen? Amen po? Amen. Okay tayo, mayroon tayong ka-fellowship. Amen? Amen po? Sabi ko nga sa mga miyembro, kasi dun sa house church namin sa Bignay po, dun sa Cedar na tinitirhan po namin ngayon, ay merong 2 Baptist church. Sabi ko sa kanila, hindi natin yan kaaway. Opo, hindi man natin siya ka-fellowship, sila ka-fellowship, pero hindi natin yan kaaway. Kasangga natin yan na nagtatrabaho para sa Panginoon. Amen? Amen po? Kaya habang nagtatrabaho sila, nagtatrabaho tayo, nalulugod natin ang Diyos. Amen? So, ibig sabihin, ganun dapat ang mindset, mga kapatid. Kung maraming mas nagtatrabaho sa Panginoon, hayaan natin. Amen? Amen po? Hindi magdaramdam ka pa, bakit ka nandito? Bakit ka nandyan? Balik tayo dito. Baka saan tayo mapunta. Alright, to abolish our independency. Amen? Ito yung independency. Ito yung gusto kong i-derive, hindi po yung, nasingit ko lang yun, mga kapatid. Amen? And being in Bethany, mga kapatid, ang sabi ng verse 3, in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having alabaster box of ointment of spikenard, very precious. Now, tingnan niyo, very precious. And she break the box and put it on his head. Now, if that ointment is something very precious, with all practicality, all right, she can do different na mas magiging profitable. Hindi lang kay Jesus.
Di ba pwede namang yung ibang side ibigay niya kay Jesus at yung iba ay ibigay niya sa... di parang wala pang ano, di ba? Parang, it sounds practical, tama? Alam niyo mga kapatid, ito yun, no? To abolish our independency. Letter A, alright? Number 1, dito, sa ideyang ito, okay, the concept of pure practicality. Para mai-abolish yung tinatawag na konsepto ng pure practicality. Amen? Na walang masama sa pagiging practical. Amen? Sa panahon ngayon, magandang maging practical. Amen? But let me share with you something. Pure practical, mga kapatid, ay hindi na maganda. Alright? Balik tayo dito. Okay? Yung AI nating pangatlo, mga kapatid, to abolish our independency. Now, yung alabaster box, mga kapatid, to be more practical, mas marami siyang magagampanan, matutulungan dun sa mahal na ointment na yon. Tama? Amen po? Di ba parang nakakapag-isip tayo, kalaki ng commitment ko pala. Sa mission lang yan pupunta, paano kaya kung hatiin ko na lang? Ibigay ko yung kalahati sa mission, ibigay ko sa pagtuturo ng mga bata, di ba? Di mas nakatulong pa ng mas marami. Tama? Amen po? The practicality, ang laki ng commitment ko. Yung buhay ko, let's say for example, ibinigay ko sa Diyos. Maglilingkod ako sa Kanya. Alright? With all my heart, with all my might, I will give it for the Lord. Di ba pwede naman na habang naglilingkod ako sa Diyos, andito rin ako sa side na tinutupad ko yung gusto ko sa buhay. Di ba? Amen? Pero hindi Ang panawagan sa akin ng Diyos, mga kapatid, ay sa ganung pagkakataon. Amen? Ibig sabihin, may specific na lugar o isang yugto na dapat yun yung aking gampanan sa Diyos. Amen? At alam ko yun. Amen? Every one of us, mga kapatid, kung may panawagan ka sa Panginoon, alam mo yan kung saan ka tinatawag ng Diyos specifically. Amen? Kaya nga walang masama sa pastor na nagtatrabaho at focus sa gawain. Wala pong masama dyan, mga kapatid. Wala ring masama para sa akin, mga kapatid, yung mga pastor na pumapasok sa politika. Kasi kung doon sila tinawag ng Diyos tama? Kasi isipin nyo ito, sino magre-reach out ng mga politiko? Nagagawa mo ba na regular Christian na may mga... Hindi, di ba? Hindi nga kami makapasok basta makapausap sila kanila tama? Pero yung mga katulad nilang politiko, maishishare nila si Jesus. So, don't judge them, mga kapatid. Amen? Tandaan po natin kung saan sila nang tinawag ng Diyos, batid ng Diyos yan. Amen? Pero kung di sila tinawag dyan ng Panginoon, mga kapatid, ginawa nila yon, mahirapan sila. Yun lang yun, mga kapatid. Nakuha po ninyo? Balik tayo dito, mga kapatid. Tingnan nyo ang dami sanang magagawa. With pure practicality, ang daming pwedeng mas magawa nung ointment na yon. Pero He gave it for the Lord. Amen? Everything, He gave it to the Lord, mga kapatid, mga minamahal. Tingnan nyo Ang sabi ng verse 4, and there were some that had indignation within themselves and said, why was this waste of the ointment made? For where your treasure is, ang sabi ng Matthew 6:21, there will be your heart also. Ang sabi ng Romans 1:17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, but we walk by faith and not by sight. Now, tingnan niyo po ito Ang turo ng Diyos sa atin, we must walk by faith. Amen? The just shall live by faith. Amen? Now, ganito yan, mga kapatid. Kung iniisip mo mas marami kang gagawin, alright? Kung i-divide mo, bakit hindi ganito gawin mo? Ibigay mo lahat ng commitment mo at magbigay ka uli sa iba. Amen? Kesa hatiin mo, hindi mapupulfill at hindi malulugod ang Diyos, ang gawin mo, mas magbigay ka para sa Panginoon. Amen? Kung kinikilos ka na magamit ka sa ilang mga bagay, mga kapatid, then wag mong hayaan na may sasakripisyo mo isa para ma-accomplish mo rin yung isa. Amen? Amen po? Ang ginawa nitong babae, mga kapatid, he break the box and poured it sa head ng ating Panginoon. At ginawa niya yun, mga kapatid, mga minamahal, ng buong puso, katapangan, mga kapatid, at walang paghihinayang. Amen? Alam niyo, mga kapatid, mga minamahal, ginawa niya yan by faith para purihin ng Diyos. Yung tinatawag na pure practicality, sometimes nagiging against na sa ating faith. Again, yung pagiging practical, walang mali.
Pero yung pure practicality, yung magiging absent na si faith, hindi na tama. Kapag ginawa natin yung isang bagay, sabi ng Bible na walang pananampalataya, it is considered sin, sabi ng Bible. Nakuha po ninyo? I hope alam niyo po yung talata na yon. Amen? So ibig sabihin, ang Diyos, ang gusto niya, i-abolish natin yung tinatawag na independency. Alam isipin mo uy, laki nito Parang pag meron kang hawak na yun mga kapatid, parang hindi ka magtitiwala na sa Diyos meron ka ng hawak Ang dependency mo mga kapatid, pwede mong mailagay dun sa precious ointment na yon. Amen? But that girl mga kapatid, that woman, in order na masira o mawala, ma-abolish yung independency na meron siya, yung precious na meron sa kanya mga kapatid, yung meron sa kanya, he break that and give it to the Lord. Amen? Alam nyo, yun yung pinaka-the best natin gawin. Amen? Yung hindi tayo maghinayang, yung bawat binibigay natin sa give it to Jesus. Amen? Amen po. Yung buhay mo mga kapatid, mga minamahal, huwag kang maghinayang na ibigay yan sa Panginoon. Just give it to Jesus and let Jesus use your life. Yung people, huwag kang maghinayang. Amen? Magkakaiba tayo kung paano tayo gagamitin ng Diyos. Pero habang ginagamit ka ng Diyos, hindi nakakapanghinayang. Meron akong, di ba sabi ko, nag-gym po ako ngayon. Nag-gym ako mga kapatid just to, ma-stress out. Yun lang ang aking plan. Pero alam niyo ba, ang Diyos pala, ginamit niya na ma-stress ako para magkaroon ako ng idea, mag-stress out. Para mag-unwind. At ang naisip ko, mag-gym. Di pumunta ako ng gym. Nung pala, meron palang isang bata doon, 14 years old. Ang pangalan niya ay Chris. Broken family. Galit sa parents. One time niya, sabi niya, Pastor, hindi na po ako mag-a-attend ng church. Bubuhayin ko muna yung aking sarili. Isipin mo, 14 years old, ganun yung mindset niya. Kaya pala ako dinala ng Diyos para mag-unwind dun sa lugar na yon, sa gym, mga kapatid, mga minamahal. Kasi mamimit ko itong taong ito. And I shared Jesus. In every gym namin, mga kapatid, dinidisciple ko siya. At ngayon, nag-a-attend na po sa church, mga kapatid. Amen? Amen po. At sabi pa niya mga kapatid, ito'y nakakatuwa mga kapatid Pastor, wala po bang house church ngayon? Nagkakataon naman mga kapatid na walang house church. Kasi during that time nung nagtatanong siya, nasa hospital na kami at mga anak na si Sister Joy. Sabi ko, Brad, salamat sa initiative mo na magtanong. Pero wala mo na tayong house church kasi nasa hospital ako ngayon. But this is the point mga kapatid. Amen? Yung mga simpleng ganon, yung merong tao na mababago ang buhay. Amen? Hindi man siya drug addict, hindi man siya ganon ka notorious na tingnan mga kapatid. Pero wala sa ganun yun mga kapatid As long as merong tao mga kapatid, tahimik man, mabuti man yan mga kapatid, pero kailangan niya si Kristo. Amen? Amen po? Same din yun. Kung paano naging makapangyarihan ang Diyos para baguhin itong notorious na ito mga kapatid, same thing din yung kapangyarihan para baguhin itong taong ito mga kapatid. Amen? At siya ngayon mga kapatid, masayang-masaya po tayo na I hope someday makasama ko po siya dito. Amen? So, ibig sabihin, wag tayong manghinayang sa ibibigay natin sa Diyos kasi gagamitin kanya in different way. Amen? Isipin mo yung mag-ano lang, personal kung ano yung dapat, mag-unwind lang. Pero hindi pala, ginamit pala way pala ng Diyos yun mga kapatid para mabahagian itong taong ito. Amen? So, ibig sabihin, ganun, akala natin, pang personal natin yon. Nung pala, kung magiging, sabi nga ni Sir Mike kanina, sensitive tayo, nilalagay ka pala ng Diyos doon kasi gagamitin ka niya doon. Amen po? Amen po? To abolish yung tinatawag na independency. Yung concept na pure practicality. And then lastly, mga kapatid, alam nyo, ito yung nakakalungkot. Pangalawa natin, okay, yung concept of prosperity preaching. Amen? Kanina, yung pure practicality, ito naman prosperity preaching. Alam nyo ba ang nakakalungkot? Ito, okay?
ang preaching ng iba, pag nagbigay ka ng bigbigay, pagpapalain ka ng pagpapalain ng Diyos, which is tama naman. Pero isipin niyo po ito, kung ang motive natin kung bakit tayo nagbibigay sa Diyos, alright, kung bakit tayo nagkukumit para sa faith promise mission po ninyo, kung ano man yung tawag po ninyo, o bakit tayo nagkukumit para pagpalain lamang tayo ng Diyos, amen, parang merong mali. Tama po? Kasi nagbibigay tayo mga kapatid, hindi para pagyamanin tayo ng Diyos. Amen? Kundi para maitaas natin, maluguran natin, ma-worship natin ang Diyos. That's the first na dapat nating alam kung bakit tayo nagbibigay. Sa pagpupulfill ng mission natin mga kapatid, ng commitment natin, dapat ganun ang mindset. Amen? Ginagawa natin hindi para tayo pagpalain. 'Di ba? Marami pong sinabi, kapag marami kang tanim, marami kang aanihin. Kaya pag marami kayong kinumit mga kapatid, maraming ibabalik sa iyo ang Diyos. Prosperity gospel 'yun. All right? False hope. Tama, pagpapalain ka ng Diyos. Pero kapag ganun ang mindset mo kung bakit ka nagbibigay, batid ng Diyos yun. Kaya maraming mga kapatid na natitisod, bakit ganun? Sabi ni Pastor, pag nagbigay ka, pagpapalain ka, ibabalik, siksik, liglig, at umaapaw. Di ba yung sabi sa Book of Luke? Tama? Dahil mali yung motibo mo kung bakit ka nagbibigay, kaya hindi maibigay ng Diyos yung siksik, liglig at umaapaw. Amen? Nakuha po ninyo mga kapatid? Ang kailangan nating maintindihan mga kapatid, mga minamahal, we must abolish yung tinatawag na independency. Amen? Kasi doon tayo nakadepende na lang. Amen? Nakadepende tayo na pag nagbigay tayo, pagpapalain tayo ng Diyos, nakadepende tayo sa ating sarili, nakadepende tayo dun. Mga kapatid, mali po yun. Amen? Pag nagbigay tayo sa Panginoon, pinulfill natin yung faith natin, ang Diyos ang tutulong sa atin. Amen? Sabi ko nga sa church, alam niyo po, pag ako nagbigay sa Panginoon, pagpalain man ako ng Diyos, magbibigay pa rin ako sa Kanya. Pag hindi ako pinagpala ng Diyos, magbibigay pa rin ako sa Panginoon. Bakit? Kasi doon natetest yung independency natin. Sipin nyo kung bakit marami nang hindi nagbibigay at nagkukumit at nagpufulfill ng kanilang commitment, kasi mali yung kanilang mindset. Kaya sila nagbibigay para pagpalain ng Diyos. Mali po yun mga kapatid. Amen? Amen po? O ngayon, balik tayo dito mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, ma-abolish yung independency na yun. At mailagay natin yung dependency natin sa Panginoon. Yung confidence natin sa Diyos. Let me close with this verse mga kapatid. Ang sabi ng John 13, punta tayo sa John 13, nasa sidetrack ako dito sa kwentong ito. About sa boosting and boasting. Narinig niyo na po ba yung idea na yun? Boosting and boasting. Ang sabi ng John 13, gusto ko nga i-share kanina dun sa sa baptism class Alright, pero reserve natin dito for, para masaya. Okay, ang sabi, now there was a leaning on Jesus' bosom, one of his disciples whom Jesus loved. Tingnan nyo yung description whom Jesus loved. Amen? Ay, mali tama yung binanggit ko, John 13. Paki-project nga po yan. Kasi gusto kong makita po ninyo. John 13, 23. Ayan, tingnan nyo Now there was a leaning on Jesus' bosom, one of his disciples. Sino kaya yun? Okay, alam niyo po Ang sabi, whom Jesus loved. Alright? Sa kanya kaya yung word na boasting or yung boosting? Tingnan naman natin mga kapatid dun sa idea ng Peter. Kay Peter, dyan pa rin sa talata na yan mga kapatid, ang sabi, dito, okay, Jesus, sa verse 36, Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Ang sabi, Jesus answered him, whither I go, thou canst not follow me now, but thou shalt follow me afterward. Sabi ni Jesus Christ. Look what Peter said. Peter said unto him, Lord,
Why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake. Ang sabi niya, I will lay down my life for thy sake. Ang sabi ni Jesus Christ, mga kapatid, sa verse 38, and Jesus answered him, wilt thou lay down thy life for my sake? Verily I say unto you, unto thee, I mean, the cock shall not crow till thou hast denied me thrice. Ang sabi ni Jesus Christ. Now, boosting and boasting. Kay John, mga kapatid, yung nakahiga sa bosom ng ating Panginoon, ano po, he was boasting yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Ninyo, ang mas nagiging vivid sa kanya yung pag-ibig ng Diyos. Yung faithfulness ng Diyos. Yung mercy ng Diyos. Yung love ng Diyos. So ibig sabihin, ang nabubus sa kanya, mga kapatid, kung sino ang Diyos sa buhay niya. Amen? Amen po. Now, kay Peter, mga kapatid, ang sabi niya, Lord, I will lay down my life, boasting. Amen? I will lay down my life, ang sabi niya, mga kapatid, mga minamahal. Di ba, sometimes, yes, alam po natin, I will not judge you, mga kapatid. We will not judge you kung gaano mo kamahal ang Panginoon. But once you boast your love to Jesus, you will fail. You will fail, mga kapatid. Why? Because we are woman, mga kapatid. Women o men, human, I mean, nagbabago tayo, mga kapatid. Amen? Amen po? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo permanent. Yung emotion natin nagbabago depende sa sitwasyon. Amen? Kung si Peter, during that time, yung indignation ng pag-ibig niya sa Panginoon, ang sabi niya, I will lay down my life for you, Panginoon. Ibig sabihin, binubus niya yung pag-ibig niya sa Panginoon. Amen? Binubos niya pala. Amen? Binubos. Alright? Pinagmamayabang niya. Kasi ang sabi niya, I will lay down my life. Alam niyo, kapag binobose natin, pinagmamayabang natin kung gaano natin baka mag-fail tayo. Kasi pag dumating yung hamon sa buhay, kapag dumating, sabi natin, I will fulfill my commitment. I will give all my commitment, mga kapatid. Kapag ganon, yung nagiging labas ng bibig mo at nasa laman ng isip at puso mo, mga kapatid, baka you will fail. But si John, ang sabi ng Bible, siya yung nakahiga dun sa bosom ng ating Panginoon, whom Jesus loved. Di ba alam niyo, mga kapatid, kung bakit natin ipufulfill yung ating mga commitment because of His love, because of His grace? Di ba dapat mas nagiging umapaw yung kung sino ang ating Panginoon? Kung bakit nagagawa natin yung isang bagay, it's not because of us, it's not because kung ano yung nagagawa natin o kaya natin gawin, it's because of His grace. Ang sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, mga minamahal, nagagawa niya lahat ng mga bagay, I labor more than, sabi niya, mga kapatid, but it's not because of me, it's because of His grace. Amen? Biyaya ng Diyos. Hey, listen to this, church. Thank you so much for supporting many pastors, missionaries, mga kapatid. Pero pinakamaganda, dahil nagsusupport kayo, dahil mahal kayo ng Diyos. Amen? Yung dahil minamahal kayo ng Diyos, yung bibid sa inyo na mahal kayo ng Diyos, mga kapatid, mga minamahal. Kapag alam nyo na mahal kayo ng Diyos, hindi kayo hinto. Hindi kayo magsasawa, mga kapatid, mga minamahal, because meron parang oil na magpupush sa iyo, mga kapatid, magpupush through sa iyo, mga kapatid, para ipagpatuloy yung pagpapatuloy mo sa Diyos. Amen? Mahirap man, pero alam mo, mahal ako ng Diyos. Alam mo, ganun yung mindset ko po, mga kapatid. Naalala nyo, Sir Mike, mayroon kayong binigay na tanong, ano yung pastor, naalala nyo, ang question na napunta po sa akin, despite sa mga problema, ba't ka nagpapatuloy, pastor? Ay, nagmo-motivate sa inyo. Ang nagmo-motivate po sa akin, alam nyo po, mga kapatid, kung sino ang ating Panginoon. Nahihiya ako sa Diyos kapag huminto ako kung sino siya. Parang pag huminto ako, parang isipin niyo po, mga kapatid, pag huminto ako, parang sinabi ko hindi tapat ang Diyos. Parang pag sinabi ko na hindi nagpo-provide ang Diyos, parang sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi ka Jehovah Jireh. Panginoon, pag ako nalulungkot, tapos huminto ako, parang sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi ka naman nagbibigay ng comfort. Di ba yung sabi ng Panginoon? Kaya siya umalis to give the Holy Spirit the comfort itself, to give peace. Amen? Amen po? Every one of us, mga kapatid, don't boast. Boast.
kung ano yung meron ka o yung pag-ibig mo sa Panginoon, why not try to boost kung gaano kamahal ng Diyos? Alam niyo ba, kahit ayaw mo na mag-church, dahil nilagay mo sa isip at puso mo, mahal ka ng Diyos, mag-church ka. Pagbibigay, marami kang pangangailangan dahil na-boost mo kung sino ang Diyos. Jehovah Jireh, magbibigay ka pa rin. Alam mo na ang Diyos hindi ka niya papabayaan. Amen? He will not suffer the righteous to be moved. Amen? Kapag alam natin yung mga bagay na yan, mga kapatid, hindi tayo mag-i-stop. Because of the AI, mapufulfill natin ng tama yung mga commitment po natin. Sa bawat isa, mga kapatid, are you committed to Jesus already? Yung tinatawag na salvation. If you die today, do you know for sure, tiyak mo ba sa langit ka pupunta? Alam niyo ba na kailangan ipagkatiwala natin sa Diyos siya, i-commit natin sa Panginoon. Amen? Kasi siya lang ang tanging daan patungo sa langit. Ang sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walang ibang daan patungo sa langit kundi si Kristo Jesus lang. Kaya kung ikaw, bisita, hindi mo patiyak kung saan ka patutungo, si Kristo Jesus, why not commit your life to Jesus and ask Jesus to forgive you and accept Him as your personal Savior? Habang tayo nakapikit na kayo ko. Church, I know, ang buhay hindi madali. Ang pagsunod sa Panginoon hindi madali. Ang pag-fulfill sa commitment hindi madali. I remember when Paul asked God thrice, he seek thrice dun sa thorn of the flesh na sinasabi ng Bible. But God answered him in this way, Paul, my grace is sufficient for thee. Church, God's grace is sufficient for us. Huwag tayong matakot na i-fulfill yung commitment natin sa Diyos. Huwag tayong matakot na isuko yung buhay natin sa Panginoon. Because His grace is sufficient. His grace is sufficient. Habang tayo nakapikit, ang nanalangin, tawagin po natin yung pastor para magbigay ng invitation. Habang tayo po'y nakapikit, ayoko, pakinggan natin yung tinig po ng Banal na Espiritu. Very clear po ang mensahe ng Panginoon. Are you walking by faith or by practicality lang? Alam niyo po, salamat sa Panginoon sa preaching today. Maybe we are applying giving. Alam niyo po, kung babalikan ko yung buhay ng babaeng ito, that very precious ointment, it cost so much to her. Pero alam niyo, ibinigay niya ito sa Panginoon kasi mas hindi siya nagtitiwala dito sa alabaster box na ito para buhayin siya. Nagtitiwala siya dun sa nagbigay ng buhay. Ang Diyos, si Jesus. Alam mo, pwede mong ibigay ang buhay mo ngayon. Marami kang pwedeng ibigay sa Panginoon ngayon. Pwede mo ibigay ang sarili mo, tanggapin mo siya sa iyong buhay. Alam mo ba, namatay siya para sa iyo? 2,000 years ago, ibinigay niya yung kanyang buhay. Siya nabayubay dun sa krus, nailibing at muling nabuhay para pagbayaran yung ating kasalanan. At sabi ng Bible, kung sino man ang sumampalataya sa Kanya at magsisi ng kanyang kasalanan, magkakaroon po ng kapatawaran sa kanyang kasalanan at buhay na walang hanggan. Gusto ko po kayong invite this morning. Handa ka bang gawin yun? Pastor, gusto ko pong tanggapin si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Pwede bang itaas yung kanang kamay? Wala po naman nakatingin sa inyo. Sige po, meron po ba? Mga bisita po natin. Meron po bang gustong tumanggap sa Panginoon Jesus? Kung wala po, mga members ng church, alam niyo mga kapatid, the reason why we are giving sa Panginoon,
kung bakit tayo nagbibigay ng ating mga pagbibigay sa Panginoon. Kung ano man po yan, mga kapatid, kung anong kinomit natin. Kasi nagtitiwala tayo na ang Panginoon ang bahalang bumuhay sa atin. Mga kapatid, mahirap magbigay sa Panginoon. Sa pera pa lang kung yung oras natin at ang buhay natin, hindi natin ibinibigay sa Kanya. The Macedonian believers first gave their own selves sa Panginoon. Kaya mas nagiging madali ang lahat ng bagay. Surrendered ang babae ding ito sa Panginoon. Kaya naibigay niya yung ganoong alabaster box. Are you surrendering your life sa Panginoon ngayon? Sa decision makings mo, ang Panginoon ba ang nalulugod? Or are you listening to the voice of the other people? Mga kapatid, the altar is open. Why don't you give everything sa Panginoon ngayong umagang ito? Meron bang mga kailangang isuko sa Panginoon? Why don't you give here in this altar? Yung mga commitment natin, mga kapatid. Every Sunday, we commit ourselves. Lord, di na ako malilate. Lord, mas lalo ko pong gagalingan sa ministry. May mga commitments ba tayo? May mga kinumit ba tayo sa Panginoon? Bakit hindi mo balikan yun ngayon? Tandaan mo yun ngayon. Yes, maybe parang si Peter ka na parang nagbo-boast ka ngayon. Pero huwag kang mag-rely doon sa kakayanan mo. Kasi hindi mo talaga magagawa. Mag-rely ka doon sa ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. He loves you so much. He provided everything for you, mga kapatid. Di lang natin napapansin. Ang Diyos, napaka amazing kung paano siya kumilos sa buhay po natin, mga kapatid. Bakit may commit sarili mo ngayon? Sabi mo, Lord, Panginoon, this morning, I want to commit my life to you. I want to give myself to you, Lord. Lord, yung mga commitments ko, hindi lang po usapin dun sa mga commitment natin sa mga missionaries. Commitment po dun sa grace giving natin. Hindi lang po ito, mga kapatid. Yung buhay mo, suko ba yan sa Panginoon? Kamusta yung buhay natin sa Panginoon? Baka may mga baka may mga pumipigil para magawa natin yung commitment yan. At alam nyo, walang ibang pipigil dyan kundi yung sarili din natin. Baka ibang tao, sa iba tayo nakikinig, mga kapatid, hindi sa tinig ng Panginoon. Tayo pa rin po ang mag-fill out ng work na yan. Salamat po sa mensahe this morning. Alam nyo po, kinausap tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, na aming Diyos, dakila po sa lahat. Nakikita nyo po ang puso ng bawat isa po sa amin ngayong umagang ito. Meron po mga lumapit, Panginoon, asking for your help. Lord, tulungan niyo po sila sa anuman po mga bagay na kanila pong linapit sa inyo. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil kayo po, Lord, never niyo kaming pinagkulang. Panginoon, lagi niyo po kami ipaalalahanan na wala pong sayang na oras, wala pong sayang na talento, wala pong sayang na resources, wala pong sayang sa oras sa panalangin, sa oras na pagpunta sa church. Basta ito po ay para sa inyo, hindi po ito kailanman sayang. Panginoon, dapat ma-realize namin that you are the giver, Panginoon, at the first place. Kung bakit kami nakakapagbigay, because ikaw ang unang nagbigay. Kaya Panginoon, please remind us. Salamat po sa very detailed na mensahe pong ito. Marami po sa amin, Lord, nag-a-apply, Panginoon, ng mga pagsunod sa inyo. Pero Lord, ngayon pong oras na ito, ngayon pong araw na ito, chinek nyo po yung motive namin. In everything that we do, Panginoon, nagbibigay kami hindi para mapagpala, Panginoon Diyos, at ibalik nyo ng doble. Nandun na po yung pangako ninyo. Pero Lord, sana po, magbigay kami ng may tama pong motibo. And Lord, bigay namin yung oras namin, Panginoon. Lord, patawarin niyo kami kung marami po, minsan po pinanghihinayangan namin, Panginoon, yung pagpunta sa church. Pinanghihinayangan namin yung pagbalik po sa afternoon service, Panginoon. Pinanghihinayangan namin, Panginoon, yung mga commitments namin. Alam din naman namin, Panginoon, i-provide niyo na. Subalit, nagagamit po namin, Panginoon, sa dapat pong hindi po paglaanan, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po. I pray, Panginoon, na kayo rin po ay kumilos sa aming mga bisita, Panginoon. Hindi ko po alam ang dealings niyo po sa kanila. But Lord, can you please continue to move in our midst hanggang sa mamaya pong hapon. Thank you for Pastor Julius, Lord, for using him. Salamat po sa obedience niya po sa inyo, Panginoon. Continue to bless Sister Lovely, yung kanya pong recovery mula po sa panganganak. Panginoon, I pray na kayo po, Lord, ang patuloy na manguna at magpala, Panginoon, sa lingkod po ninyong ito.
yung desire ng kanila pong puso sa inyo pong gawain. Marami pong salamat. May you bless your people. May you bless your sons and daughters, Panginoon, nandito po sa harapan, nakaupo, at may mga pinapanalangin, Panginoon, sa inyo. I pray, Lord, that may you continue to give them favor, Panginoon. At tulungan niyo po kami ma-fulfill namin yung aming po mga ginagawa, Panginoon, para sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may now be seated. Salamat po sa ating pong paglapit dito po sa ating altar. We need always the help of God para ma-fulfill natin yung ating pong mga ginagawa para sa Kanya. Amen? This morning po, gusto po natin bigyan po ng kahit po konting pagpapahalaga yung ating mga bisita. Muli po, marami pong salamat sa mga bisita po natin at salamat po. Pwede, Kuya Chivas, pwede mapaabot yung Bible ko, please. Yan, thank you po. Gusto natin i-welcome po ulit yung mga visitors po natin. Baka po pwede natin silang maimbitahan sa ating VIP lounge. Ano po? Baka po pwede pong yung iba po nating mga men and ladies po ng ating church ay kung kayo po ay nabibigyan po ng time, baka po pwede natin sila makausap at maimbitahan po natin sila doon. Amen? Meron po tayong 2 ladies po doon. Anyone po, si Sister Ruby, dito po, si Brother Carlos po, kung pwede po ay daungang palad po natin sila at makamusta lang po natin sila. Meron po kami something po sa inyo. Sige po, gusto po natin magbigay po lang muna tayo ng instruction po. Before that, magkaroon po muna tayo ng giving sa Panginoon. Amen? Let's all stand up. Tawagin ko po si Brother Carlos to pray for our giving po ngayon po. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo pong very powerful na Panginoon po sa amin, Lord, na patungkol po sa aming pong puso, Lord, na aming pong aming maitama po ang aming motibo, Lord, at aming puso sa pagbibigay, Lord. At ngayon po, ito po yung aming panahon o pagkakataon upang magbigay po sa inyo, Lord, sa inyo pong gawain, Lord. At salamat po sa inyo pong papatuloy na pagbibiyaya po sa amin, aming pong kalusugan, karunungan, upang kami po ay makapaghanap buhay, Lord. Ngayon po, Lord, ay i-apply po namin ito pong aming sa habang kami po ay sumusunod po sa inyong instruction, Lord, habang kami po ay nagwo-worship po sa inyo, Lord, ay ano po namin, ang total dependency po namin sa inyo, Lord, na kayo po ang nagbibiyaya at nagpo-provide sa lahat ng aming pong pangangailangan at lahat ng kakulangan po sa amin pong pag kami po ay nagbigay, inuna po namin kayo po ang magpo-provide na sa lahat ng mga kakulangan, Lord. At bless niyo po itong offering na ito. Bless niyo po ang mga givers, Lord, and give us a cheerful heart, Lord, sapagkat kayo po ang nagtama na aming po motibo, Lord. Na gamitin niyo po itong mga offerings na ito for the propagation of your word, Lord, propagation of your gospel, Lord, upang ma-magnify po ang inyo pong pangalan, Lord, mabigyan ng glory ang inyo pong pangalan, Lord. At lahat po ito isama dalangin namin sa marami sa pangalan ng aming pong Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.